Yung mga pag-uusapan pa rin natin ngayong araw na ito, yung hinahanap mo naman pala, Tita Mase, nasa Amerika na. Ayun na nga pala. Uy, may sakit naman pala. Anong sakit nga? Mataas daw yung Nagpa-medical BP? treatment. Parang yung sinasabi, BP, no? oo, Mataas yung parang may kanyang problem BP. sa kanyang blood pressure. Oo. Nag-US pa siya para sa blood Yun pressure. na, madami naman magaganda ring ospital dito. Gaano kaya kagrabe? Well, kung may sakit get well soon dahil ang sabi nga sa ating kahapon ni Congressman Joel Chua, lahat ng mga naiuugnay, hindi lang contractors, hindi lang DPWH officials, maging yung mga kapwa niya congressman ay talaga namang ipatatawag. Pero blood control issue na ito. Sino pa sa tingin mo ang pwedeng maipatawag kung wala na si Zaldico? Aba, edi patawag niya kung sino yung iba pang members ng committee. Yung tatlo? 'Di ba? Oo. Oh, para ano? at Sino ba saka- yung mga members ng committee? Yun yung point ni Congressman Iris bakit hindi natin ipatawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo. At yung mga pag-uusapan pa rin natin ngayong araw na ito, yung hinahanap mo naman pala, Tita Mase, nasa Amerika na. Ayun na nga pala. Uy, may sakit naman pala. Anong sakit nga? Mataas daw yung Nagpa-medical BP? treatment. Parang yung na sinasabi, BP, no? oo, Mataas yung parang may kanyang problem BP. sa kanyang blood pressure. Oo. Nag-US pa siya para sa blood Yun pressure. na, madami naman magaganda ring ospital dito. Gaano kaya kagrabe? Well, kung may sakit get well soon dahil ang sabi nga sa ating kahapon ni Congressman Joel Chua, lahat ng mga naiuugnay, hindi lang contractors, hindi lang DPWH officials, maging yung mga kapwa niya congressman ay talaga namang ipatatawag. Pero paano ipatatawag ngayon? Nasa Amerika na. Nawawala. Sabi nga ni Seth, si Seth ba to? Sila nga sa clinic lang nagpupunte. Mataas yun. Buti ka nga may clinic na high blood Dito, dahil libre sa opisina natin. Dito, pag na-high blood tayo, dyan lang tayo sa clinic sa baba. Papa-blood pressure ka, inom ka nitong gamot. Tapos, pagka ano talaga, Tubig-tubig lang, no? Pupunta ka pa ng Pagka may pera ka dinadaan talaga. nga lang natin sa pahinga di Siyempre, ba? Tita Mase, kung ako rin naman talaga may pera, siguro kahit mahilo lang ako, punta ako ng Paris. Ay, talaga ba? Napaka-social! Oy, gusto ko yung ganyang level. Na Yung parang ganon? nakikrave ako ng coffee, punta ako ng Spain. Mga Naman. ganyan. Oo. Gusto ko ng ganong level. Wala tayo sa level na yon. Nandun kami sa level ni Mase na marami kaming bills, kailangan namin pumasok. Andun ako sa level na gusto ko magkape, punta tayo sa vendo. O kaya, nag-aantay kami ng libreng pakapi din po dito sa aming stasyon. Yan ang pinaka-the best di ba yun dyan. libreng pakapi ng stasyon natin. Gusto niyo ng libreng kape? Kayo talaga, kape lang diba? naman. Sige na, magpakapi tayo sa lahat dito, sa nasa taas. Na. Si Seth na ang order, kuhanin nyo na. Social, Oo. iba talaga si... I-charge ko yan kay Manong Ted. Sige na, magpakapi tayo. Para mas lalong tumaas ang BP Napakagaling. nating lahat. Alam niyo kung bakit? Bakit? May susunod pa ba sa kanya? Baka mamaya pag uwi dito ni Kong Zaldi ko, may neck brace na. Oo nga. Ano ba? Ano Anyari? talaga, no? Kultura natin, kapag halimbawa, nalalagay sa alanganin yung government official, biglang nagkakasakit, biglang kailangang ma-confine, biglang nagkaka-neck brace. Oo nga, Uy, nabantayan ko yung neck brace na yan, yung nagka-neck brace, yung bumalik na Anong sa taon nga Congress. ito? Hindi ko na matandaan, parang kailan lang naman yun. Talagang kalakaran na yung ganun, ano? Pero kasi, ang sa akin naman, yes, dapat na talagang pagtuunan ng pansin dahil yung pangalan ako, iniuugnay dun sa isa sa mga top 15 contractors na nakakuha ng mga pinakamalalaking flood control projects dito sa Pilipinas. Pero ba't si Zaldi ko lang, sinisisi niyo for budget insertions? Hindi lang naman kung may kinalaman siya doon, siya lang ba? Wala na bang iba? Baka nandito pa yung iba sa Pilipinas. For sure, hindi niya naman kayang gawing mag-isa yun. Ayun na din. Bagamat, siya nga yung nag-chair nung sa komite na nag-handle nitong budget deliberation ng 2025. So, importanteng makausap siya kasi kung may mga mali dyan, obviously, malaki yung responsibility niya. We're not saying na guilty agad siya, pero obviously, malaki yung responsibilidad niya kasi siya yung isa sa mga kumukumpas. Kumbaga, kung teleserye po itong lahat ng nangyayari ngayon, siya po si Chocardo sa Mara Clara. Ayan. Nasa kanya po ang Sinasabi diary. na eh. Nasa kanya ang Sa kanya. diary para malaman nating lahat kung bakit nagkaganito yung 2026 budget and even the 2025 budget. So, ngayon, the 2025 budget yung in analogy, specific. Yung analogy mo, Tita Cha, napaisip ako kasi yung Mara Clara na napanood ko, Juday at ano pa. Oo, huwag ka mag-alala ako din. Yun din sa Si Chocardo. inalala ko. Ano nga ba Siya yun. nangyari doon? Okay, Hindi okay, pa yung okay. kay Julia Montes at Catherine Bernardo yung Okay, inabot okay. natin. Yan na yan yung si Juday at si Gladys. So mga Ayun kapatid, na. ayun nga di ba? Parang sa akin mga kapatid, okay, sige, nahanap natin si Zaldi ko. Wala na siya, nasa Amerika na. Wala ba ibang pwedeng sumagot? Doon sa mga may kinalaman dito sa nakakalokang 2025 budget natin, maging yung mga doble-dobleng budget ngayong 2026, ang
sinasabi sa mga balita, nung nag-start na yung 20th Congress, di na siya nakita. Ay, saan siya napunta? Ibig sabihin, ganun Sinasabi, kaaga, di na nasa daw US na nakita. siya May agad? balitang ganun. Di na daw nakita. Pambihira. Oo, Mukhang oo. alam niya na mangyayari. Uy, pero tandaan natin, may counterpart din siya. Ayan. Hindi lang naman sa Congress yun. Sa Senado. Pati rin naman sa Senado. Ngayon, ang kailangang makapa dito at malaan, saan nangyari yung insertions? Saang level? Kasi pagdaan naman yan sa House, pumupunta rin naman yan sa Senate bago nagbabike bago pa babalik sa Malacanang. Oo, bago pirmahan Daming ng Pangulo. pinagdadaanan eh. Sobrang sa haba ng pinagdadaanan po ng budget process ng atin pong pamahalaan taon-taon, nangyayari pa rin ito. At ngayon, may utos na nga ang Pangulo, hindi na lang talaga for DPWH, for all agencies. Ang sinasabi dito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., silipin na daw po ng lahat ng ahensya kung may mga pareho nung eksena dun sa DPWH, yung mga, kung sakali man na meron ng mga budget insertions, yun po ang sinasabi dito ng ating Pangulong Marcos Jr. Ang kanyang utos, i-review ang buong national budget. Suriin ng bawat ahensya ang kani-kanilang proposed budget. Kung may questionableng items pa dyan. Yung sinasabi ko kahapon. Kasi kagaya na lang nung vinisit ninyo, kasama si First Lady. Ikaw na magkwento kasi ikaw mismong nandun, Tita Mas. Abay, akalain mo yung pagpunta namin dyan sa Intramuros, meron pa palang building doon na ang contractor ay yung Great Pacific Builders ng mga Diskaya Diskaya rin. ulit? Diskaya ulit. Actually, nung ma-figure out nila na Diskaya rin pala yung nanalo doon sa contract worth 107 point something million pesos. Doon na sila nag-worry na teka nga, paki-double check nga to kasi nagkakaroon na sila ng problema dahil ang deadline supposedly ng completion noong reconstruction ng building na yan para to sa FDCP yung Film Development Council of the Philippines. Oo. Para sa kanila yan. Dapat kahapon ang completion. Pagpunta namin doon, hindi pa tapos. Ultimo yung pinakang highlight ng building na cinema. Kasi syempre for film industry, hindi pa siya tapos. Pinapatansya namin kung gaano kalaki na yung natapos. Hindi sure si Yusek Claire pero tansya niya mga 60%, pero mas maganda kung engineer yung tanungin natin para mas maigi. Oo. So 107 million pesos yan. Mahal, Yung isang Mukha kwarto bang doon, 107? maganda sana kaya lang pagka tiningnan mo talaga yung finishing, maraming sabit. Okay. For example, yung elevator, hindi pulido yung finishing ng elevator. Natakot kami sumakay kasi hindi pa natatry, baka mamaya matrap sa loob. Yung kwarto doon, supposedly, meron palang budget for tiles. So dapat lahat naka-tiles, pero cement finish siya. So semento lang yung kwarto. Tapos merong nagrereklamo ng yung mga nag-inspect nung una na meron daw water leak doon sa CR. Okay. At ang pinakamalala na nakita namin, walang alulod. So, paano pag umulan? So, yun yung mga questions Ayos dyan na 107 pinapacheck. million pesos, di nyo pa nalagyan ng alulod yan. But usually kasi, bigyan din natin ng benefit of the doubt itong project na to. Di ba usually kasi, pag turnover ng mga contractors, halimbawa pag bahay man yan or condo, sabihin sa'yo yung date ngayon, may late talaga eh. Sometimes weeks. Pero most of the time, months. Maswerte ka na nga pag 3 months lang yung delay. Pero lagi talagang may mga delay. Ang tanong na lang dito ngayon, 107 million pesos, sakto ba yun sa presyo? Actually, ang pondo na inalot ng government ay mas mataas. Okay, binabaan pa. So, siya yung nanalo kasi siya yung pinaka-okay na bid, 107. Oo. So, nakatipid pa tayong mga Pilipino doon, ha? Nakatipid pa tayo ng lagay na yon. Nakatipid pa tayo. Pero ito nga po in support para po sa ating pelikulang Pilipino sana, no? Dahil nga kasi sa FDCP ito. Pero dahil sa mga ganyang klase ng eksena, baka dapat siguro yung top 15 contractors na kasama dun sa listahan ng Pangulong Marcos Jr., hindi lang flood control projects ang i-check. Totoo I-check yan. lahat ng proyekto na hawak nila. Ako naman, suggestion lang yon. Secretary Vince Dizon, ha? Oo, ng DPWH. I-check na natin lahat. Alam ko naman specific tayo ngayon for flood control kasi nga, lalo pa ngayon maulan, nagbabaha. Pero kung may ganitong eksena, di ba, na parang late din ang tapos, hindi maayos yung finishing, check na natin lahat ng kontrata ng mga yan. Actually, yun yung pinupunto nila kahapon. I-check na daw. Inspection nila. Oo. Na parang pinapakita na it's not just flood control projects. Kahit yung ibang mga infrastructure projects under DPWH, meron ding sabit. Kasi under DPWH din yung project na yan. Budget din nila yan. Contract din ng Great Pacific with DPWH. Oh, ayun na nga. Yung bang eskwelahan dun sa Laguna, yung kina Governor Sol Aragones, DPWH din ba yung may gawa nun?
yun daw turnover lamang pagkatapos puro crack na kaya hindi na pwedeng Agad-agad? gamitin ng mga estudyante. 1,500 students yung kailangang ilipat. Nako. Oo, may ganoon eh. DPWH din ba yun? Ipacheck nga natin yung mga kapatid. Pero I think it's really high time na i-check lahat ng mga government projects. Sabi ko nga, and sabi na rin naman ng pamahalaan nito, hindi lang flood control. Pero speaking of baha, mamaya may pag-uusapan tayo na may kinalaman pa rin po sa baha. Kasi nga, ang MMDA, meron silang proposal tungkol dito sa rainwater catchment projects na gusto po nila, itong suggestion nila na meron na daw ang iba't ibang mga bansa na posibleng makatulong sa pagbabaha sa Metro Manila. Mamaya alamin po natin yan mga kapatid. At syempre, iba pa mga issue. Hindi namin tatanda ni Tita Mase itong flood control issue na ito. Sino pa sa tingin mo pwedeng pang maipatawag kung wala na si Zaldico? Aba, edi patawag niya kung sino yung iba pang members ng committee. Yung tatlo? 'Di ba? Oo. Oh, para ano? Sino ba yung mga members ng committee? Hindi ko alam eh. Kasi Sino ba yung baka pag members ng sinabi namin committee? kami ang ipatawag Baka nila. magkamali kami. Oo. Kayo ba? Diba? Kilala niyo po ba kung sino? Kung kilala niyo po kung sino, i-suggest niyo na lang po sa mga nagagawa ng investigasyon ngayon. Pero speaking of investigasyon, ang sabi ni Auntie Claire kahapon, malapit na daw yata mabuo yung guidelines for the Independent Commission na Yung gustong executive buuin. order. Yes, oo. Sabi na sa ano na lang, finalizing. Meron na daw existing draft pero pina-finalize pa nila. Sino kaya mga uupo? Aba, importante na mataas yung integridad ng uupo dyan. Kasi nga, sabi nga natin kung sino yung pipiliin nilang maupo sa Independent Commission speaks well of how serious the government is pagdating dito sa investigation na to. Kasi kung halimbawa, maglalagay ka ng someone like Mayor Magalong na alam natin yung background. 'Di ba? Na walang sinasanto nung mamasapan, no? Abe, ibang usapan 'yan. Parang Oo. teka lang. Tsaka hindi po. Magseryoso kayo. Oh, kaya siguro hindi pa ipinapatawag din ng Kamara si Mayor Benji. Baka dyan siya ilalagay ng Pangulo. Pwede, Sa di ba? independent Uy, commission pero na yan. tinanong namin kasi si PBBM, ayaw niya pang i-confirm. Oo. Pero wala siyang denial. Pero maganda yung Sabi niya lang, hintayin lang. Maganda yung sinabi mo, Tita Mase, na doon natin makikita kung gaano kaseryoso ang gobyerno dito. Kasi sinasabi nga ng ilan, maging ng ilan pang mga grupo, na char-char lang yan. Wala Diba? namang mapapanagot dyan. Mm. Wala namang makukulong dyan eh. Pag meron ng nakulong, doon kami maniniwala na seryosong galit daw ang Pangulo. Kayo naman, nagmamadali naman kayo. Wait nyo lang, malay nyo may maipakulong. Pero Actually, unang-una yung version sa investigation sa Kamara, may binasa ako yung, actually hindi yung privilege speech, question of privilege ko. Last August 11, sinabi ko na sa plenaryo yung aking opinion na ako ay hindi sang-ayon na gagawa ng investigation yung Kamara, no? Walang maniwala sa ating impartiality because we all know na pag-iimbestigahan natin yung mga kasama natin because as reported may mga sangkot na mga kongresista na mga contractors. So yun yung aking punto doon. So ang suggestion ko nga, why should we proceed? Why not create an independent body or allow the Ombudsman or the Commission on Audit to conduct the investigation? O suggestion ko, pareho sa Hong Kong na very stricto at pareho sa Singapore na meron silang independent anti-corruption body na walang political pressure, no? Parang independent talaga. So kung ganon, mas maganda yung takbo because whether we like it or not, yun ang sabi ko doon sa aking speech doon sa plenary at inulit ko, whatever is the result, kung in favor man or against o kung may i-accuse man tayo o sabihing walang kasalanan ito, walang maniniwala sa atin kasi kasalanan natin yan. Kasamahan natin yan, no? Kasamahan natin yan. So mahirap na. So yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Irice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung, o alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion, umabot ng 900 billion, umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Irice, bakit hindi natin ipatawag yung
former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa Bicameral Conference Committee. Na ako naman ay nag-second, no. Ako ang nag-second doon. Ang point ko ay seconded the motion of Congressman Irise, kasi sabi ko noong August 4 nag-privilege speech ako dyan sa plenaryo at kini-question ko, kung maalala nyo, I think na-interview nyo rin ako doon. Ang daming questionable ginawa sila sa automatic appropriations. 14 special laws kanilang inamindahan, kanilang dinagdagan yung mga naka-earmark na revenue na hindi pwedeng galawin dahil mayroon ng pondo na nakalaan para doon. So ang sabi ko noong August 4 na speech ko, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Since August 4 hanggang doon sa aming hearing kahapon, ang nangyari, which was September 2, no? From August 4 to September 2, wala man lang nag-dispute, wala man lang nag-deny na nagsabi na hindi totoo yan. Sinabi ni Kong maganda yung i-explain ko na during my time, pag may marinig kami na gano'n, question sa previous budget, for example, previous budget na kung ako ang nag-sponsor, tatayo talaga kaagad yung former chairman. Tatayo yung former chairman, kung ikaw ang nagbasa, at sasabihin, i-explain kung ano nangyari. Ito ngayon, pinabayaan lang, walang explanation, walang na-explain. So, yun ang sabi ko, kahapon, medyo tumaas nga yung boses ko. Sabi ko, hindi ba ninyo kayang i-refute yung sinabi ko? Hindi nyo ba kayang i-question yung sinabi ko na yung 2025 budget, yung pinaka-corrupt na budget? So, ang ibig sabihin yun, kung hindi nila kayang salungatin yung sinabi ko, ang ibig sabihin, totoo na corrupt yung budget. Kaya nga, mas maganda kung maka-attend sila sa investigation para ma-explain nila kung ano yung point nila. No? Hindi naman ako yung nag-accuse na sila ang may kagagawan, pero being the head as chairman, may command responsibility, sila dapat ang mag-explain kung paano pumasok yung mga insertions. So yun yung aking punto kahapon, MJ at saka Adpar. Opo, kumbaga patay mali siya lang ba sila? Dahil ang gusto nilang malihis yung issue na yun. At mapag-uusapan lang itong flood control project lang para medyo, alam mo na, hindi matouch yung 2025 budget sa kabuuan na nabanggit nyo nga po, pinaka-corrupt na budget. Actually, kung ano yung ginawa sa flood control is part and parcel of the entire DPWH budget. Yung buong DPWH budget na massacre din, na manggol din. And sa totoo lang, hindi lang DPWH, halos lahat ng agencies ginalaw nila. Mayroong mas mga grabe ang mga dagdag bawas na ginawa. Yung point nga, ang sinasabi ko, manggil beyond recognition, very corrupted nga yung budget. Alam mo, lahat ng agencies, halos lahat ng agencies, name it, DA, DTI, Tourism, DPWH, DSW, halos lahat except one. DBM lang ang hindi nila ginalaw. Pati yung automatic appropriations, special fund, ginalaw yun lahat. So sabi ko, grabe talaga ito ang ginawa. Trigger happy yung ginawa doon sa budget. First time na nangyari ito. Opo, nabanggit ni Majority Leader Sandro Marcos na parang hindi dapat na mag-imbestiga dito itong Kamara kasi nga naakusahan na possible involved dito sa mga anomalyang flood control projects, pero yet naituloy pa rin po, Congressman. Ano po kaya? Kasi ang dating dito ng taong bayan, parang ano pang silbi dyan? Kayo yung inaakusahan tapos kayo hindi nyo nga maiharap yung mga napapangalanan na ng mga possible na mga involved, napapansin din na parang nililihis, parang sige, i-invite na. Meron pang isang panayam sa telebisyon ng isang kongresista din dyan sa Maynila na bakit hindi maimbita o kasama ba sa iimbitahan si Congressman Ko, sabi niya,
nakapokus daw sa 15 na mga malalaking contractors as per sinabi ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung 15 na yon kasama yung kumpanya na sinasabi na ang may-ari pamilya ni Congressman Ko. Parang ganun, pero yun nga, bakit na ituloy kaya ito, Congressman? Ako ay nagtataka din, no? Pareho tayo. Kahit doon sa Kongreso, may mga nagtatanong din. Yung mga kuro-kuro, nag-usap-usap kami. It's not really good kasi katulad kahapon, may sitwasyon na nag-motion na ipatawag si former chairman, Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Saldico. Yun ang mahirap tapos sasabihin natin, we will investigate. Ano ang iimbestigahan? Pero magkakaroon ng double standard. If you will only investigate the PWH, if you will investigate the other contractors, but you will not investigate the congressmen contractors, ayaw mong ipatawag yung reason ni Kong Abante kahapon kasi tatanong siya kung pwede ba gawing resource person ng isang kongresista. Yun na nga nung una sabi, walang sasantuhin. Lahat pwede ipapatawag. So that's why as early as possible dapat, kung akong tatanungin, they should stop this investigation kasi habang tumatagal lalong masisira yung reputation. Yung point ko, if we want to save the honor and the integrity of the House, huwag nyo na lang ipatuloy yung investigasyon. Kaya habang tumatagal, mas lalo tayong pagtatawanan ang mga taong bayan. Kong, good evening. Si MJ po muna ito. Sir, di ko lang maintindihan yung sinasabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman hinggil po sa 2026 National Expenditure Program kasi bukod po sa issue po ng flood control, panahon po ngayon ng budget season sa House of Representatives. National budget sa 2026, meron daw insertions. Sino po ba nagpe-prepare ng NEP? Di ba DBM po, Congressman? Yes. At saka, kuan pa yan? Virgin pa yan. Nagaling sa kanila. Hindi pa yan na-touch. kung meron mang insertion, sila rin ang dapat sumagot. Kasi nakapagtataka ko, former chairman ng APRO, sir, na sabi dito ni Secretary Pangandaman, kung galit at inis sila, mas inis at galit kami. Hinggil sa mga questionableng DPWH projects sa ilalim po ng NEP 2026, sir. May proseso yan yung budget call ginagawa ng DBM, yung mga agency gagawa ng budget nila, magsasubmit sila doon sa DBM, i-approve yan sa yung DBCC. So dumaan sa proseso yung budget. So tataka ako kung bakit sasabihin nila ngayon na imperfect pa hindi pa perfecto yung budget at uulitin. I really don't know because this is the first time na nangyari ito na ibabalik yung budget, no? I don't know kung nagawa na ba, but yun yung press release nila kanina na ibabalik daw yung budget doon sa DBM. So para sa akin, it's we started with talking about transparency. So i-enumerate, no? Isa-isahin dapat kung ano yung nakikita nyo na hindi tama. Yung blanket blanket revelation or blanket accusation na merong insertion, dapat i-detalye. Ano yung nakikita niyo na hindi tama? Kasi tama ka MJ, sila ang gumawa nun. Hindi pa yung nagalaw. Hindi pa yung nagalaw ng Kongreso, hindi pa yung nagalaw ng Senado. So kung may insertion man, sila lang ang gumawa ng insertion. So, kung saang particular agency, sila pa rin kasi sila ang mag-i-screening. May vetting yan, ginagawa. Sila ang magpa-finalize nung budget. Opo, tsaka nakakalito, ano? Tsaka, Congressman, ang Department of Budget and Management ay under po ng Executive Department, tama? Again? Ang DBM po ay under ng Executive Department? Office of the President? Yes, Executive Department. Ang secretary ng DBM ay alter ego ng presidente yan. So malamang, kasi nanggaling sa tanggapan ng Pangulo ang NEP, alam din siguro ng presidente na may mga singit na
item sa DPWH sa 2026 National Expenditure Program. Nakakita na i-report niya. Si DBM Secretary ang nakakita, i-report niya talaga dapat yun sa Presidente. Para yung Presidente mag-act at i-trace niya kung ano ba talaga ang nangyari. Kung kaugnay po dyan sa parang mga insertions, wala po bang obligasyon ang Kamara, Senado, yung BICAM, na sabihin sa executive bago halimbawa na ano na nila, na finalize na nila, binigyan na nila sa opisina ng Pangulo, wala po ba silang obligasyon na magbanggit din na oy, may in-insert kami diyan ha, kasi malalaman mo lang na merong mga pagbabago, it's either madadagdagan yung proposed budget ng Pangulo, tapos biglang madadami. Wala bang obligasyon yung BICAM na magsabi para at least mabilis, or talagang kasi baka nakikita rin nila ay mahihirapan silang mahanap yung insertions dyan kasi Imposible kung hindi makita yung insertions, MJ at saka Admar. Kasi yung computer ngayon, meron na yung program na kung anong movement, makikita mo na kagad kung merong addition o subtraction na ginawa. So, ma-alert ka na nung computer. So, imposible kung hindi nila nakita yun. Meron yan, makikita kagad yan. Ako nga, medyo matanda na ako na nag-start yan sa computer. Natitrace ko na rin Congressman, ano ang epekto nito, sir? Halimbawa, at kasi sinabi dito sa naging pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno, basahin ko lang po, "We are recommending to the Speaker to return the NEP. We're asking our members to refrain from participating in budget deliberations. There has been so much distrust." Inamin nila, sir, "There's been so much distrust at the House of Representatives. So we will toss it back to the DBM." Pag binalik sa DBM at nagkaroon ng ilang araw na delay, anong epekto po nito sa pagpasa sa 2026 national budget? Lalo pat nagbanta si Presidente na kung hindi sang-ayon sa kanyang mga priorities ang pambansang pondo next year, ay hindi siya matatakot na magkaroon ng reenacted budget sa susunod na taon. Sir. Well, ang consequence talaga niyan, automatic consequence is madidelay kung ibabalik at saka kung kasi ongoing na yung hearings ongoing, ilang araw na, ilang linggo na tayong ongoing ng hearings. So paano yan? Pag ibalik, uulitin ba yung hearings? O I don't know, no? It's first time nangyari ito. Personally, sa tingin ko, tatagal talaga yung budget na proseso. At saka, sa tingin ko, sa situation ngayon, MJ at Admar, mahirapan na silang, kung meron ng mga magtatangka na mag-insertion o merong realignment o nagagawin, marami ng mata na nagbabantay ngayon. Hindi pareho noong araw, 2024 budget, binabantayan natin. Opo.